this past few days, napapansin natin na puro ang pinag-uusapan ay yung West Philippine Sea, diba? West Philippine Sea, sinabi na natin last year pa na yung nagagamitin nila para sa propaganda and narrative against the Dutertes. Ikakabit nila yan doon sa tinatawag na survey. Dating survey, pababain nila yung survey. Pagkatapos, ang gagamitin nila, yung isa sa mga grand propaganda nila against the Duterte is yung China. So, ang gagamitin nila is maganda yung propaganda kasi nila sa China eh. Ang pangit ng image ng China sa international community. So, kumbaga, sususugan na lang nila. Ang ganda ng plano nila. Pero, sabi ko nga is, madali lang naman ipaliwanag yung yung West Philippine Sea. Talagang pinupukpok lang nila ngayon. Walang naniniwala at walang nagsasabi before even last January, last month na gagamitin nila yung West Philippine Sea ng mga against sa mga Duterte. 'Di ba? So, bago mo kasi maunawaan yung West Philippine Sea katulad ng sinasabi ni Congressman Marcoleta, dapat maunawaan mo yung history ng UNCLOS. Kasi yung UNCLOS kasi, siya yung nagre-regulate, siya yung batas, siya yung constitution ng karagatan. Meron kasi kaming ginagawa ngayon na presentation about dyan sa West Philippine Sea based dun sa history. So gusto nyo ko na lang. Kasi ito tama tingnan mo yung salpukan ni Tariela saka ni sumapa yung pakaramdam ko eh. Wala ako sa ngayon. Nasa ibang lugar tayo ngayon. So, di ba, nakita mo yung salpukan ni Tariela saka ni Marcoleta. Pag i-analyze mo, makikita mo na ang nangyayari doon, wait lang gagawin lang tayo. Wait lang mga brothers and sisters. Wait lang. Wait lang po Mag-share lang tayo Yan, sige. Yung sa West Philippine Sea kasi, meron kami presentation na ginagawa doon sa West Philippine Sea. From the scratch yung ibig sabihin ng from to zero yung ipapakita namin doon sa West Philippine Sea. Papaano nabuo yung West Philippine Sea hanggang sa nakarating siya doon sa UNCLOS 3 noong na-ratify noong 1982. Kung titignan mo kasi yung salpukan ni Tariela saka ni Marcoleta doon sa TRICOM ba yun or Quadcom doon sa Congress. Sige, sa Congress is makikita mo na pareho sila ng ipinupunto, pareho sila ng sinasabi, yung facts nila ay isa, pero magkaiba yung anggulo nila. Yung kay Tariela, medyo yung sinasabi niya with political point of view yung sa kanya. Ang political stance niya is, sabi nga niya, sinasabi lang niya o inuulit lang niya sinasabi ng presidente. Dapat hindi ganon kasi ang presidente is political siya. While kung titingnan mo naman yung sinasabi ni Congressman Marcoleta, more on hindi siya political but more on legal point of view yung kanyang sinasabi. Talagang ang gusto niya is ma-inform lang or ma-educate yung mga Filipino. They have the same concept, they have the same facts, however, magkaiba yung tinatawag na anggulo nila.
So doon dumadating yung tinatawag natin na propaganda against the Chinese when it comes pag ang usapin ay yung tinatawag na West Philippine Sea o yung South China Sea. Pareho sila naniniwala na yung West Philippine Sea ay ginawa lang yung administrative order during the Pinoy administration. 'Di ba? Yung si Secretary of State Hillary Clinton pagpunta niya dito sa Pilipinas, pag alis niya, meron kaagad AO na ginawa nung administrative order kaagad na ginawa ang dating Pangulong Pinoy during that time na inuutusan niya na tawagin yung West Philippine Sea, yung tinatawag na exclusive economic zones, yung within the 200 nautical miles. So pareho sila naniniwala na yung West Philippine Sea hindi pa siya registered at hindi pa siya recognized ng international community. So doon lang sila nagkakaiba. Pero pareho sila, di ba? Sinasabi ni Tariela, hindi ko tinatanggap yung sinasabi mo. Although he's uttering that word na hindi niya tinatanggap, pero kung titingnan mo, tinatanggap niya yung sinasabi ni kahit sabihin niya hindi ko tinatanggap, pero based sa kanyang pagsasalita, tinatanggap niya kasi nag-a-agree siya indirectly, uma-agree siya kay Congressman Marcoleta na hindi pa talaga yun siya recognized. Magkaiba lang yung kanilang perception, magkaiba lang yung kanilang pagpapaliwanag. Yung kay Congressman Marcoleta is more on gusto niya talaga na magkaroon ng ang basic knowledge yung mga Filipino doon. Yung kay Tariela naman is ang gusto niya is political, kung ano yung sinasabi ng presidente. Hindi namang masama na sabihin mo yung gusto ng presidente. Kaya nga lang, sa panahon ngayon na malapit na yung 2025 election, kapag dating sa strategy na ganyan, ay nadidiktahan yung Pangulo natin doon sa narrative ng left saka ng mga tawag dito, mga pinklawan or dilawan. Sapagkat yun nga ang gagamitin nila against the Duterte. Yun kasi yung grand finale nila or grand propaganda nila para pababain yung survey. Kumbaga sabi nga natin, isa 2028, ang panakot nila sa Pilipino, sabi ko nga, di ba meron dalawang uri ng paraan ng pagboto ng tao. It's either kahit saang bansa ka, pag ikaw ay nasa democratic country, you're electing a government official, lalo ng presidente, may dalawang factor kaya ka bumoboto. Is yung rationality, pamamaraan mo ng pagboto is rationality, and yung isa true emotions. You're voting because of your emotions. Yung rationality, bihira lang na mga Pilipino ang gumagawa niyang rationality voting. Pero sa nakikita natin ngayon na talaga naman na yung information ay umaapaw na sa social media, doon yung information andyan na sa internet, nakabuyang-yang na sa atin, even nga yung mga jurisprudence ng Supreme Court, we can easily access na dahil meron na, diba, tingnan mo lang sa law feed, ilagay mo lang yung GR number niya, makikita mo yung mga so ibig sabihin yung information malawak na. Ang hindi lang nagagawa ngayon is papaano ba tamang ilatag yung mga information or yung facts sapagkat naaangguluhan nga yan. So ang gagawin kasi nila is pabababain nila yung survey ng presidente, ng vice president, at tatakutin nila yung mga tao. So pupunta sila doon sa emotion, hindi dito sa rationality. When you vote, you need to be a reasonable voter. Yun yung tinatawag na rationality. Yung isa naman, yung emotions. Yung isang halimbawa dyan, yung fear. Noong 2016, ginawa na nila yan at sinasabi nila sa majority na kapag si Duterte ang naging presidente, ang mangyayari daw, magkakaroon ng diktatorya dito sa Pilipinas, which is hindi naman nangyari at hindi din naman effective. Ngayon, susubukan uli nila yon. Ang gagawin naman po nila ngayon is ang ipinanakot naman nila is pro-China si VP Sara. That's why nagsimula na sila ngayon. Kung inyong makikita sa lahat ng